Hi, good evening. So ako nga pala si Jason Presto, tech lead at founder ng iProgTech. So itong demonstration pala ay about sa new feature ng iProg SMS API. So yun, dahil lang ilan natin mga students and clients na ay nagre-request sila kung pwede bang um, palitan yung sender name kasi kasi iProg SMS API ay merong default sender name na yun yung makikita ng mga users nila kapag nag-send ng SMS. So, nagre-request sila na kung pwede daw palitan. So, pero nung mga time na yun ay hindi pa ina-allow ni iProg SMS API yung ganong feature. But today, so ngayon na yun, at nagawa natin ng way kung paano mangyari yun. So ito nga yung demonstration na ipapakita ko ay about sa custom sender name. So itong mga clients at students natin ay pwede na sila mag-request ng kanilang sender name, custom sender name, para yun na rin yung magiging sender name sa kanilang mga SMS. Okay, so excited na ako ipakita yon. So tara, start na tayo. Dito na tayo sa demonstration. So, search nyo lang itong sms.iprogtech.com at make sure na naka-register na kayo. Dito naman sa menu, meron tayong sign out. Dito rin makikita yung login at register. At naka-login ako, nilagin ko yung account ng ni Caprets Pizza House. So, yun yung magiging sample dito ngayon na actually approved na yun siya sa telco na request ko. Ngayon ipapakita ko na lang yung paano ito yung gumagana itong custom sender. So punta lang kayo sa drop down dito at click nyo lang itong sender names. At diretso na kayo doon sa list ng mga inyong sender names na request. So yun, so ngayon wala pang records, so mag-add tayo ng panibago. So ito na. Okay, so ito yung kung makikita nyo, medyo marami tayong mga nakasulat kasi hindi actually itong custom sender name is ideally sa ano talaga to sa mga serious business, or I mean hindi na siya pan testing kasi for production talaga siya kapag yung nag-ooperate na talaga ng yung business na need talaga ng kailangan naka-brand sa kanila. So need talaga ng kumbaga hindi lang basta testing lang natin, pan-testing lang ito. So kaya medyo restrict tayo sa mga rules para smooth ang natin ang flow ng bigay ng feature sa ganito. Kasi nire-request pa kasi itong sender name sa telco at hindi basta-basta at ina-approve pa kasi yun tapos so meron siyang business days para i-process yung inyong custom name o sender name at para ma-approve. So kapag na-approve na, so hindi rin siya basta-basta i-disapprove, di ba? So kaya need din talaga siya, hindi lang siya basta na kunyari nag-subscribe kayo ngayon at kinabukasan gusto niyo siya itanggalin, di ba? So hindi siya pwede, hindi siya ganun. Kaya ito naglagay ako ng mga rules para maging maayos at smooth ang yung feature na ito. Okay, so ito, sender name request process. Explain ko lang sa inyo konti yung rules natin dito. So ito, pending. After submitting your request, the status is pending. You can cancel your request at this stage. Mamaya makikita natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano nangyayari yan. So yun nga, kapag fill up kayo ng form dito at nag-submit kayo, yung status nun is pending. Tapos pupunta yun sa list nyo at pwede nyo i-cancel yung request nyo hanggat hindi pa
nag-change yung status. So, pwede pa magbago yung isip nyo. Okay? So, ito, processing. Once admin sets the status to processing, your request is sent to the telecom, telecom, typo dyan, for approval. 900 unified credits, 300 for 3 months. So, will be replaced on hold. These credits cannot be used for SMS messaging during this period and are not refundable while processing. So, yun nga, explain ko lang in our words, Tagalog. So, yun nga, kapag na-set na ni admin as processing yung status ng inyong request, actually, itong sender name ay hindi free. Meron siyang subscription, which is 300 per month. So, ang minimum natin na request dito sa subscription ay 3 months. So, I think enough na yan para masubukan nyo yung yung custom sender name nyo. Mahaba na rin yan 3 months kung sakaling gusto nyo nang itigil yung sender name at reasonable na yun na pwede nang hindi na ituloy ang kaya meron tayong 3 months na subscription. So kapag hindi na ituloy, okay lang. Pero pag go pa sa ituloy nyo pa, so magre-renew na lang. Renew na lang ulit. Okay? So yun siya. So minimum tayo ng 3 months for subscription. So meron siyang need siya ng 900 unified credits. So hindi siya free. Okay? At yun nga, kapag nasa processing na, hindi na siya maka-cancel. So waiting na lang kayo ng result kung ito ba'y approve or disapprove. Okay? So ito. Next. Approve and disapproval. If approved, the 900 credits will be officially charged for your subscription. If disapproved, the 900 credits will be converted back into usable SMS credits. So yun nga, kapag na-approve na ang inyong custom sender name, so meaning officially charged na. So charge na talaga yung 900 credits sa inyong account. At kung na-reject or disapprove yun, yung 900 na is babalik sa account nyo. Kumbaga, pag nasa processing siya at ni-request nyo siya, automatic madideduct na kayo ng 900 credits at hindi nyo magagamit yun sa SMS credits. So, baka naka-hold siya. At waiting tayo kung ma-approve yun or disapprove. Kapag na-approve, so totally charged na siya. Kapag disapprove or rejected, ibabalik din ng system yung 900 sa inyong account. At pwede kayo mag-request ulit kung anong reason kung bakit na disapprove. Okay? Or maring need nyo lang i-emphasize yung purpose or sample message nyo at dapat related sa sender name. Okay? So, next, renewal policy. Renewal is required at least 15 days before your subscription ends. For example, if your sender name ends on August 30, you must renew between August 1 to 15. If no renewal is made by the 16th, the system will automatically request to disable your sender name. Minimum renewal is 3 months, 900. So yun nga, dahil nga itong feature na to ay minimum of 3 months. So ibig sabihin, once na ma-approve ka, meron ka ng 3 months subscription. So then i-renew nyo na lang ulit siya, another 3 months ulit. So ang rules nun, dapat pag mag-renew na kayo 15 days before your last subscription, yun nga, within 1 to 15 of your last month, dapat nakapag-renew na kayo ulit para tuloy-tuloy pa rin yung inyong custom sender name. Kapag naglagpas na doon, yung system ay magre-request na ng disable na yung sender name nyo. Kasi nga may business process din yung kapag i-disable. Okay? So, sana malinaw tayo dyan sa part na renew policy. Refund policy for disabled sender. Once na disabled na yung sender nyo, sakali nga, mayroong refund policy. If your sender name is disabled due to non-renewal, you will receive 50 SMS credits as a goodwill refund. Yun nga, kapag na-disable na yung sender name nyo at may refund siya na 50 SMS credits sa inyong account. So,
magbibigay sa iProg SMS API ng 50 SMS credits babalik sa inyong account. Dahil nga once na nasa processing pa ng disabling ng inyong sender name, magagamit nyo pa rin yung inyong custom sender, magagamit nyo pa rin yun hanggat hindi pa siya disable. Pero pag disable na, magbibigay si iProg SMS API ng 50 SMS credits. Yun nga, please note that your sender name remains active and usable during the disablement process. This refund is a courtesy rather than compensation for unused time. Okay? So, please review carefully before submitting a request. You can only cancel while the status is pending. Make sure to renew on time to avoid deactivation and loss of your sender name. So, yun nga, kasi nire-request pa natin to sa telco. So, kailangan nyo siyang, medyo restrict tayo sa mga rules para smooth naman yung transaction dito kay iProg SMS API. So, ngayon, tapos dito na tayo sa sender name. Sender name, ito yung mga form fields na required. Konti lang naman. Sender name, purpose, sample message, at saka yung billing cycle. Naka-default tayo na sa 3 months. Total of 900. So yun nga, sender name may not be greater than 11 characters. So, dapat hindi lalagpas ng 11 characters yung inyong sender name. So, for example, ito, Caprets. Then, dito sa purpose nga, explain nyo lang na, katulad ng what purpose will your sender name serve? If it does not clearly represent your business name or brand, it will not approve. Please be specific. So, dapat specific tayo. So, yun nga. So, ito yung sample. We will use the sender name iProtect to send SMS updates, OTP codes, and promotional messages to our customers. The sender name reflects our registered business name, iProtect. So, yun siya. Kayo nang bahala kung ano. Basta nakaspecific kayo. So, sample message, please provide a clear example of the type of messages you plan to send. So, ito yung sample. Thank you for your purchase at iProtect. Your order. Parang mga ganyan. So, has been confirmed. So, yan, maintindihan na yan ng provider natin. At ipaprocess na yan. Okay? So, yun nga. Billing cycle, 3 months. Pwedeng dagdagan, 4 months, 5 months, 6 months. But minimum is 3 months. Okay? Dun sa renewal, 3 months yung renewal. At pwede rin dagdagan yun. So, pero dito sa pag-create nyo ng, pag-request nyo ng custom sender name, ay yun, 900 tayo. Default is 3 months. Okay, so, magsasample ako ngayon. Lalagyan ko muna ng ibang kasi papakita ko sa inyo yung flow. Right, yung flow kung paano ito nangyayari. So, okay, lalagay muna ako ng ibang Tapos, di ba may unified credits na ako. So, kung wala pala kayong credits, add lang kayo ng credits papunta dito. Okay? So, yan. Para madagdagan ng inyong credits. So, balik tayo sa sender names and add. Caprets, then lalagyan lang ako ng testing. Then, may 1,000 ako din ng SMS credits. Lalagyan ko muna kung siyang 1,2. So, tingnan natin kung anong mga validation na need natin. Ma-comply. So, wait lang. So, kunwari, walang purpose. So, lahat naman yan required. Pakita ko lang. So, yan. Meron tayong purpose can't be blocked, sample message can't be blocked, insufficient unified credits. You need at least 1,200 credits to proceed. So, yun nga, di ba? So, papalitan ko na lang yan ng 3 para mag-proceed tayo. Okay. So, yan. Save tayo. Okay. So, yan. New sender name has been already successfully requested. So, ayun na nga. Ito na yung makikita nyo kapag nag-request na kayo. Actually, once nag-request kayo ngayon, makaka-receive ng email si admin at makakita niya yung itong na-request nyo. So, yun yung notification sa email, sa admin, para makita niya yung na-request nyo. Okay. So, ito nga, sabi doon sa rules, diba, kapag pending yung status, pwede nyo pa i-cancel hanggat di pa
na set ni admin na processing kasi ipaprocess niya yun. So, dito sa time na to, pwede pa kayo magbago ng isip. So, yung may papalitan kayo, pwede nyo na i-cancel. Pero once na naging processing na to, status, hindi nyo na ito makakancel. Okay? So, tatry ko siya i-cancel ngayon. So, yeah. So, your sentiment corporates was successfully canceled and your unified credits had been added back. Hindi ko napakita yung kanina, nabawas. Pero bumalik siya ulit. Sige, wait lang. So, papakita ko siya ulit. Canceled na siya, no? So, pag kinancel niyo pala, si admin is notify din na kinancel niya yung itong request niyo. So, i-delete ko muna. So, pwede niyo na i-delete. Okay, so, create tayo ulit. Gusto ko makita sa inyo na nagbawas yung okay. So, 3 months ulit, di ba may 1,000 credits. Save ka ako ulit. So, yun, kung makita nyo, nagbawas na siya. 900 yung total amount na charge, na hold na sa, binawas na siya dito sa request nyo. At naka-hold yan siya. Naka-hold yan. So, meaning 100 na lang yung magagamit nyo sa unified credits. Yun nga, kapag kinancel nyo, bumabalik na yung credits. Diba? So, ganun siya. At napakita ko na yung cancel, diba, kanina, at delete. So, ngayon, pupunta muna tayo sa admin account. So, paano niya i-handle yung request. Okay? So, i-stop ko muna tong demo dito sa part na ito. Okay. Sa admin view. So, once na-receive ni admin yung request ni client sa email, pwede na mag-login si admin. Check niya yun. Ito pala, nakalagin na ako. At ganun din, pupunta lang rin si admin dito sa sender names. At yan, ito yung makikita niya. So, kung marami nag-request at madagdagan yan, ang pinagkaiba lang, nakikita ni admin yung kung sino yung user na nag-request. Unlike dun sa client view, hindi na pinapakita yung user. Okay? And yun, same naman ang details. So yun nga, may mga buttons na paiba-iba na allow lang kay admin at yung kay client hindi nakikita. So ito, once na, for example, hindi na nag-cancel si client or hindi na nagbago isip niya, sure na siya. So, yun nga, sabi ko, once na nag-process na si admin, click niya na itong process na, mapapalitan yung status nito. At ang gagawin is kunin niya na yung details ni itong client at i-request niya na dun sa provider. Okay? So, yun. Sige, try ko na. So, process now. So, yan. So, once na nag-set na sa processing na, si client makaka-receive ng email na change na ni admin yung status or parang yung request niya is processing na. So, dito sa admin, kumbaga manonotify din si client na may action dun sa ni-request niya. So, para updated din siya. At yun nga, so merong dalawang button si admin kung ano yung magiging response ng telco sa request ng client. So, merong approve or reject. So, ito dito sa once na submit na ni admin yung request ni client, yun na nga, si telco ay mayroong I guess 3 to 7 days business process para i-approve yung custom sender name. At yun, kapag naka-receive na si admin ng response galing sa telco, i-approve niya na itong, kung approve yun, kiklik yung approve, kung reject, kiklik yung reject. Kahit anong button na i-click niya dito is magsisend ng email sa client kung ano yung
result. So, kapag approve, hindi, doon mo tayo sa reject. Kapag na-reject, yung balance yung na-hold na credits ni client ay babalik sa account niya. At pwede niyang i-delete na yung request niya. At mag-request na lang siya ulit. Kapag na-approve naman, yun na. Ibig sabihin, may mag-send sa kanya ng notification at message din. Merong SMS na mag-send sa kanya na gamit na yung kanyang sender name. So, mamaya ipapakita ko yun na once na in-approve ni admin, matik yan na yung mismong sender name niya yung magsisend sa kanya. So, di ba? Kumbaga, yun na rin yung proof na gumagana yung sender name niya. So, testing, yun na rin yun na okay yung sender name niya. Okay, so itatry muna natin yung reject. So, kung i-reject na kung ito is makikita ni client yun. I mean, makaka-receive siya ng message, ng email. Itatry muna natin to para malaman natin kung ano yung response. Okay? Tara. So, reject. So, yun. So, rejected nga. Doon na yun, may nag-email na kay client na sa status. So, babalik tayo kay client sa client view para makita natin yung response. Okay? Ito na ako ulit sa client view, which nilagin ko na rin yung account ni Caprets. At kung makikita nyo, di ba, 1,000 na ulit. So, meaning nag-take effect na yung bumalik na sa credits niya yung 900 na pinang-request niya sa custom sender name. So, kung titignan natin sa sender names, yun na nga, yun yung response, rejected. Di ba? So, meaning siyang, hindi na niya na-edit, delete niya na lang para tapos i-request na siya ulit. Okay? So, yun nga, kapag na-reject or kinancel mo yung request or na-rejected, babalik yung SMS credit sa iyong account. Okay? So, buburahin natin siya at magre-request tayo ulit ng bago. So, dito papakita ko na yung kung paano ma-approve. So, Caprets, ito yung name talaga ng na-approve na. At kaya matetest na natin agad siya. At yun nga, pili na lang kayo ng magandang name nyo. Kasi nga 11 characters lang yung limit. Okay? Sa purpose, meron tayo, magtanong na lang kayo kay GPT kung paano nyo gagawin yun. So, meron na ako dito. So, yan. Ito yung purpose ko. Caprets. Yan. Yan. Tapos yung aking message. Yan. Okay. Then 900. So yan ang request ko ulit. So magre-request ako ulit. So ayan. So yan na. Medyo maayos-ayos na. Kaya dapat yung purpose nyo specific talaga. Pati yung sample message. Kasi malaking part yan. At yun, makaka-receive ulit si admin ng request galing sa inyo, sa client. At pending pa rin. So pwede nyo nga i-cancel. At yun nga, nabawasan na kayo ng 900 dahil sa nag-request kayo. Okay, so babalik tayo ulit kay admin para i-approve na yung request. Okay, so ayun, tara. Dito tayo ulit sa admin view. Actually, walang nagbabago na. Nag-change lang ang account. So, yun yung icon lang pala nagbabago. Okay, so tara, balik tayo sa sender names. At ito nga, ito na yung bagong request ni client. At i-request niya ulit ito doon sa telco kung ma-approve o hindi. So, ipaprocess ko na ulit. So, yan. So, pag na-process, hindi na hindi na maka-cancel ni admin. Kung ano, hindi ko pa rin siya napakita kung ano. Sige, balik tayo ulit. So, di ba, na-process ko na.
Sige, balik tayo saglit. Tayo saglit sa client view. At dahil na start na yung processing, so tingnan natin kung anong magiging itsura or makikita ni client kapag doon sa sender name. Yung sinasabi ko na hindi nyo na maka-cancel. So balik na tayo. So yun nga, yun. Once na nag-start na si admin ng processing ng inyong request, yun na, hindi nyo na siya maka-cancel. Kasi processing siya. So wait nyo na lang yung response kung ito ay approve or rejected. Kapag rejected, babalik yung credit sa account nyo at pwede nyo na i-delete. Okay? So sa ganitong way, wala nang touch move. So meaning sigurado na kayo kasi pina-process na. Okay? So yun lang. So balik na tayo ulit kay admin. Dito tayo ulit sa admin view. At nilagyan ko na ulit. Balik tayo sa sender names. At yan. So tapos na tayo sa rejected, no? Sa reject. So ngayon, mas na kunwari na-approve na nga. So doon na yun sa okay, registered na yung custom sender name na. Ngayon, integrated na yan dito sa ating iProg SMS API. So once approved, gaya ng sabi ko, dapat maka-receive si client ng SMS mismo sa phone number niya, kung ano yung na-register niya, at with sender name, Caprets. Kasi yun na yung na-register. So para malaman niya talaga na gumana or approved na yung ano. So mamaya ipapakita ko sa inyo sa ibang record kasi hindi ko mapakita yung cellphone dito. So magre-record ako ulit. Okay? So i-approve ko na to. So yun, approve na siya. So ito na nga, meron na expiration date kung kailan siya mag-expire. Yun nga sabi ko, kapag bago kayo mag-renew, kapag sa last month, 1 to 15 days, at para maayos yung transaction or yung flow ng para hindi naman masayang yung nyo, kung tuloy-tuloy pa rin talaga kayo. So yun na, default na. So meaning ito na yung magiging sender name ni Caprets Pizza House kapag nagsisend siya ng SMS or gagamit siya ng API. Okay? So yun, so dito tapos na yung process ni admin at si client na yung bahala dun sa kanya sa pag-integrate niya ng API kasi yung sender niya is ito na, hindi na yung default na iProg SMS API. So congrats dyan. So yun, ipapakita ko sa inyo yung message na naka-receive talaga yung phone ni Caprets ng itong sender niya. Okay? So okay, so yun, dito ko lang siya mapapakita, no. So ito yung phone. At ito naka-receive nyo talaga. Tingnan mo ito, tingnan nyo. Ayan. Caprets. So di ba yan yung sender name? So meaning talaga is gumana. So papakita ko yung kabuuhan niya. Ayan, so ito. So, meaning gumana talaga. Hi Caprets Pizza House, if you're seeing this message from your requested sender name, it means it's working. Your sender name is approved. Oops, what's that? So yan, go test it now. So yun, tingnan niya yung sender name, Caprets. O diba? So today siya 8:37 PM. So meaning approved talaga yung approved na yung sender name. So yan na yung magiging gagamitin niya sa system niya. Okay, na gamit yung SMS API. So yun. At babalik tayo sa client side. Okay, thanks. Na yung pag-send ng SMS na with the custom sender name. So na-approve na nga siya. So dito tayo sa client view, which is check niya na, no-notify na yun siya. No-notify din yung si client. So yun nga, approve. So kapag na-approve na, so yun nga, meron ditong test message o test button. I-try na rin kung legit na talaga. So ito, so dito siya sa account niya, naka-login siya sa account niya at magta-try siya i-send yung So WhatsApp 7 ito. Yan yung number. So test message from my custom sender name. So, isa-send na natin siya.
So, yan. So, check natin yan kung nag-send. Okay, so, yun nga, ipapakita ko siya ulit, magbibideo ako ulit sa new video. Okay, so, balik tayo. So, yun nga, papakita ko lang sa inyo ulit yung tinest ko na test message na sa website. So, ito. So, ayan. Test message from my custom sender name. So, yun nga, gumagana na talaga siya. So, which is good. So, yun. Yun na, dito na nagtatapos yung ating demonstration. At sana ay kita ko ng maayos at transparent yung flow ng custom sender name. So, at kung interested kayo, at yun, simulan niya mag-apply at para dun sa inyong system na may branding nyo at yun yung makikita sender name. So, yun muli, ako nga pala si Jason Presto, tech lead at founder ng iProtect. So, thanks, bye!